Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Ngayong araw nga napanood ko sa TikTok isang babae nagreklamo sa presyo ng bigas panoorin ng video. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Unya, kumusta naman ron? Kumusta ang mga saad nga iguras tumoy sa dila? Bagong Pilipinas, bagong mukha. O, gibago lagi ninyo ang mukha sa mga tao. Ibago ninyo ang mga naong sa mga tao kay ni samot ug kamaot ang naong. Nganong ni samot kamaot? Kay magpalit pa lang daan og bugas. Sa 60 na ang kilo. Kinsay malipay ana? Nga halos di naman ninyo ang bugas ipakaon. Di na ang bugas halos ipakaon. Sa 60 na ang kilo so niya ang sweldo sa mga tao pilara. May nag 450 ang sweldo niya. Kumusta naman tong tag 250 rin taon ng adlaw? O niya, 60 ang kilo sa bugas. Sa di na naman ta mga ona ni. Ay makabusog ding hangin no, kay hanggapon ra natong hangin. Naghanggap na to sa hangin kay magsige po tag-utot ani. Bagong Pilipinas, bagong mukha, mas lami pa to ipuyo atong tuig sa mga mampor. Mas maayo to. Kay 25 or 15 ra tong kilo sa bugas sa una. Kini karon malumusan ng mga tao diha sa Pilipinas. Iperting mahalang palaliton gamay pa kayo tag sweldo. Nyatay, hayahay mo kayo dinhaan na amoy saktong pundo. Asa naman tong tag 20 ang kilo sa bugas gipanaan? Nawa man nagi mahitabo, ni uminto man hinuon. Amo na giingon nga salig lang ayaw glaom. Yatay mo mga kulira, may mo pasalig-salig diha. Noong nakaraang linggo, ay pag-usapan na din sa Congress ang pagbaba ng presyo ng bigas at ayon naman sa mga kongreso ay mabilis umaksyon ito. Kaya by this June ay aprobahan na or July siguro ng ating Pangulo at ating Speaker Romualdez ang pagbaba ng presyo ng bigas. Kaya antay lang tayo wag atat. Iwan ko ba sa babae na ito masyado? Representantes at Department of Agriculture, DA, upang makapagbenta ng bigas na mas mababa sa Thursday kada kilo ang presyo sa Hulyo. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel. We are confident that it is possible to offer rice below 30 per kilo as early as July this year. The Department of Agriculture is currently identifying the areas where affordable, well-milled rice will be made available to the public, sabi ni Romualdez. Although we cannot yet achieve this throughout the entire country, we can start in selected areas identified by the Department of Agriculture. We hope that this initiative will soon reach all parts of the country, especially after the amendment of the Rice Tarification Law, dagdag pa nito. Ayon kay Romualdez, tinukoy ng mga leader ng Kamara at DA ang mga butas sa implementasyon ng Rice Tarification Law or RTL na matutugunan ng pagtutulungan ng legislative at executive branch. Sinabi ni Laurel na sa kabila ng limitasyong itinakda sa RTL, ang National Food Authority, NFA, ay maaaring magbenta ng murang bigas sa mga Kadiwa Center. Starting in July, some of these Kadiwa Centers will be operational in specific regions and will offer affordable, well-milled rice 5 days a week. The operation of these centers will depend on the rice supply available to the National Food Authority, sabi ni Laurel. Gradually, we aim to increase the number of Kadiwa centers across the country with assistance from local government officials. Many have volunteered to provide public spaces for these centers, dagdag pa ng DA chief. Sinabi ni Romualdez na hihimukin ng Kamara ang mga city at municipal mayor na maglaan ng espasyo kung saan maaaring ilagay ang mga Kadiwa Center. We are all working together to ensure the success of this plan. Although it may be a short-term solution, the important thing is that we make affordable rice available to the public as soon as possible, sabi pa ng leader ng Kamara. Nangako rin si Romualdez na aprobahan ng Kamara ang panukalang amyenda sa RTL bago ang Siniday adjournment sa huling bahagi ng buwan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula dito sa Pilipinas. Goodbye!